Follow us sa aming bagong channel na Aswang Confessions. Kita-kits, don't forget Aswang Confessions. Bago natin simulan ng kwento, please like and share the video at huwag na ding kalimutang mag-subscribe. Tulong! Tulungan niyo ako! Tulungan niyo ako! Wena! Wena, anak! Nasaan ka, anak? Tatay! Tatay! Nandito ako sa loob! Tulungan mo ako! Tay! Anak! Anak! Halika na! Bubuhatin na kita! Kailangan nating makalabas dito, kung hindi, matutupok tayo ng apoy! Tatay! 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 Diyos ko, anak! Mabutit nasa sala ka lang at madali kitang nailabas mula sa loob. Hindi ko mapapatawad ang sarili ko kapag may nangyari sa inyo ng apo ko. Ano? May masakit ba sa'yo, anak? Ayos lang naman ako, tay. Pero paano na ito ngayon? Wala na tayong bahay. Lahat ng pinaghirapan mo at ni nanay. Nasunog na lahat. Hindi ko na alam, anak, kung paano tayo magsisimulang ulit. Anong gagawin natin? Saan na tayo titira? Tingnan niyo. Wala na natira sa bahay natin. Huwag kang mag-alala na. Gagawin ko ang lahat para makapagsimula tayo ulit. Bahay lang ang nawala sa atin. Ang mahalaga ay walang masamang nangyari sa inyo ng apo ko. Magandang araw, Sir Jupiter, at sa lahat ng inyong mga tagapakinig sa Kwentong Takip Silim. Itago niyo na lang ako sa pangalang Wena. Noong taong 1993, nagkaroon ng sunog sa lugar namin sa Mandaluyong at isa ang bahay namin ni Tatay sa natupok ng apoy. Hindi ko na ibibigay ang ibang detalye ng nangyaring sunog noon. Ang nais ko lang ay mailahad ang naging epekto nito sa amin ni Tatay. Ang pangyayaring iyon ang nagdala sa amin sa isang sitwasyon kung saan hindi namin inasahan na mararanasan namin ang pinakanakakatakot na karanasan sa aming buhay. Menandro, alam mo naman ang sitwasyon namin ng asawa ko. Hindi ko kayo pwedeng patirahin dito. Magagalit siya kung may iba pang titira sa bahay. Tiyo, maawa naman po kayo sa amin. Wala na kaming ibang matutuluyan eh. Kahit pansamantala lang po. Hindi po kami magiging pabigat. Tutulong ako sa gastusin. Oo nga po, Tiyo. Ayaw po namin makadagdag ng problema. Pero wala na po talaga kami matutuluyan eh. Nasunog na po yung bahay namin. Wala na po kami matitirahan. Ay, kung ako lang ang masusunod, patitirahin ko kayo rito. Pero kami naman ang asawa ko ang magkakaproblema. Ayaw niya kasi ng may ibang tao rito eh. Kilala niyo naman ang ugali ng asawa ko, di ba? Pero may ibang solusyon ako. May maliit akong lupa sa Iloilo. Natatandaan mo ba yung lupa na iniwan sa akin ng tatay ko, Menandro? May kubo roon na matagal nang walang nakatira. Eh, kung gusto nyo, doon na lang kayo tumira. Sa Iloilo? Ang layo naman nun, Tiyo. Nandito ang trabaho ko sa Mandaluyong eh. Ano naman ang ikabubuhay namin dun? Wala rin akong masyadong kakilala ron. Bihira kami magpunta roon ni tatay noon dahil liblib ang lugar na yun. Tay, hindi po ba delikado ron? May bali-balita kasi na may aswang daw po sa Iloilo. Naku, buntis pa naman po ako. Anak, kwento-kwento lang yun. Wala namang aswang doon. Nakapunta na ako ron. Tahimik at wala namang nakakatakot. Mas mabuti pa nga ron kaysa dito sa kung saan marami tayong problema. Tama ang tatay mo, Wena. Walang aswang doon. Matagal din akong tumira roon at kahit kailan wala pa akong nakitang aswang. Maganda pa nga na doon na kayo manirahan para malayo sa ama ng pinagbubuntis mo.
Ito na ang pagkakataon mo, Minandro, na mailayo si Wena sa lalaking yun. Matagal nang walang nakatira sa lupa ron, kaya ikaw na ang bahala. Bibigyan ko kayo ng perang panimula. Sa ngayon, yan lang ang may tutulong ko sa inyo. Bahala na kayo kung paano palalaguin ang buhay nyo ron. Sa tingin ko, Tiyo, magandang ideya yan. Hindi ko talaga hahayaan na malapitan pa ng lalaking yun ang anak ko at ang apo ko. Tay, napag-usapan na po natin yan, di ba? Oo, kaya nga tatanggapin natin ang alok ni Tiyo na doon tayo sa Iloilo titira. Tama siya. Hindi tayo masusundan ng tarantadong lalaking yun. Kaya sige, Tiyo, payag na po ako. Doon kami titira sa lupa mo sa Iloilo. Pero tay, Huwag nang matigas ang ulo, anak. Kakayanin natin doon. Nakaya nga natin dito eh. Saka sariwang hangin sa probinsya. Malayo sa ingay at pollution. Mas magiging maayos ang kalusugan mo at ng apo ko. Kaya makakapagsimula tayo ron. Tiyo, salamat at may matitira na kami. Salamat din sa ibibigay mong pera na panimula. Alam mo naman na wala kaming naisalba sa sunog. Walang anuman, Minandro. Yan lang ang paraan para makapagsimula kayo ulit. Kung mahirap man ang buhay dito, bakit hindi nyo subukan ang buhay sa probinsya? Malay nyo, doon na kayo swertein. Sir Jupiter, kahit may pagdududa pa rin ako sa desisyon ni tatay na tanggapin ang alok ni Tio Umeng na doon kami manirahan sa liblib na baryo sa Iloilo, wala akong nagawa. Buo na ang pasya niya. Gusto niyang ilayo ako pati na rin ang magiging anak ko sa ama nito, ang boyfriend ko. Minahal ko siya at minahal din niya ako. Pero nang malaman niyang nagdadalang tao ako, tumanggi siyang panagutan ako. Sabi niya hindi pa raw siya handa sa ganong responsibilidad. Masakit siyempre na hindi ako nagawang panagutan ng lalaking mahal ko. Pero wala akong nagawa kundi tanggapin na lang ang lahat. Ngunit isang araw bumalik siya. Sinabi niyang kapag nanganak na ako, kukunin niya ang bata. Gusto raw kasi ng mga magulang niya na apo lang ang tatanggapin ng mga ito. At hindi ako kasama roon. Naggalit si tatay. Sabi niya hindi niya papayagan ng ganong kalakaran. Wala raw sino man ang pwedeng kumuha sa apo niya. Pero nagmatigas ang mokong. Buo rin ang paninindigan niya na may karapatan siya sa anak ko, kaya't sinabi niyang babalik siya para kunin ito. Dahil doon, hindi na nagdalawang isip si tatay. Umalis kami sa Mandaluyong at lumipat sa Iloilo para magsimula ng panibagong buhay. Pero nang makarating kami roon, hindi ko inasahan na agad maninindig ang mga balahibo ko. malayo pa po ba, tay? Parang kanina pa tayo naglalakad eh. Konti na lang, anak. Malapit na tayo sa kubo ni Tio Umeng. Tay naman eh. Kanina mo pa sinasabi na malapit na. Pero hanggang ngayon ay naglalakad pa rin tayo. Mabuti nga hindi sumusumpong tong tiyan ko eh. Kung hindi, kanina pa ako napaupo rito sa lupa. Habang naglalakad kami papunta sa lupa ni Tio Umeng, bigla kaming nabigla nang marinig ang ingay at sigawan ng mga tao. Ha? Ano nangyayari? Bakit parang nagkakagulo ang mga tao? Nako, hindi ko rin po alam, tay. Parang may nangyayaring hindi maganda eh. Nagtatakbuhan yung mga tao papunta ron, oh. Ay, tanong po kaya tayo. Tanungin natin kung ano yung nangyayari. Mabuti pa nga. Manong, ano po bang nangyayari? Bakit parang natataranta ang mga tao? Pero nang magsalita ang matandang lalaki ay bigla akong nangilabot. Ang sabi nito, may nakita raw bangkay ng buntis malapit sa kakahuyan. Wakwak daw ang tiyan nito. Wala nang sanggol sa sinapupunan at wala na rin ang mga laman loob. Ang hinala nila aswang ang may kagagawan. Nang makaalis ang matanda ay agad kong tinanong si tatay. Ano? Aswang? Teka,
Akala ko ba... Tay, akala ko ba walang aswang dito? Eh bakit may natagpuan daw na bangkay ng buntis? Ay nako anak, huwag ka matakot. Marahil may pumatay lang na kung sinong kriminal dun sa buntis. Imposible na aswang yun dahil wala namang aswang dito. Eh ano yung sinabi ng matanda na aswang daw ang may kagagawa ng pagpatay dun sa buntis? Nako, huwag ka magpapaniwala sa mga ganun. May mga tao lang na mahilig gumawa ng kwento. Ang mabuti pa, ituloy na natin ang paglalakad para makarating na tayo sa kubo ni Tio. Pero tay, natatakot naman ako dito. Hindi ba pwedeng bumalik na lang tayo sa Mandaluyong? Umalis na lang po tayo dito. Hindi na tayo makakabalik sa Mandaluyong, anak. Nakapag-resign na ako sa trabaho sa pabrika at wala na tayong matitirahan doon. Simula ngayon, dito na tayo titira. Huwag kang mag-alala. Kasama mo naman ako. Wala kang dapat ikatakot. Ay, hindi ko alam, tay. Ewan ko. Pero kinakabahan po talaga ako eh. Nasa biyahe pa lang po tayo, iba na yung pakiramdam ko. Anak, kung may masamang nangyari sa ibang tao, hindi ibig sabihin na aswang na agad ang may kagagawan nun. Malay mo, adik lang ang may gawa nun sa buntis na sinasabi ng matanda. Baka napagtripan lang tapos ayun, tinodas. Kaya wag kung ano-anong iniisip mo ha. Makakasama yan sa dinadala mo, sa apo ko. Kaya mag-relax ka lang at tanggalin mo sa isip mo ang aswang, okay? At tara na at baka abutin pa tayo ng dilim dito. Pero kahit sabihin sa akin ni tatay na walang aswang at iba ang pumatay dun sa buntis, may kung anong bumabagabag pa rin sa akin na hindi ko may paliwanag. Pakiramdam ko talaga hindi ako safe sa lugar na yon. Makalipas ang ilang minuto ng paglalakad, narating din namin ni tatay ang lupa ni Tio Umeng. Sa aming harapan ay bumungad ang isang maliit na lupa na may nakatirik na kubo sa gitna. Bagamat simple at maliit ang kubo, kita namang maayos ito at kaaya-ayang tirhan. Sa likod nito ay makikita ang malawak na palayan na tila nagbibigay ng preskong hangin. Napansin din namin na mataba ang lupa roon, perpekto para sa pagtatanim ng mga gulay at iba pang pwedeng itanim. Tay, ang ganda pala rito. Malapit pala sa palayan yung lupa ni Tio Omeng. Oo nga anak, mukhang mataba rin ang lupa rito. Sigurado ako makakapagtanim tayo ng gulay o prutas. Tara na anak, pasok na tayo sa kubo. Pagpasok namin sa loob ng kubo, agad naming napansin ang kapal ng alikabok at mga agiw na parang ilang taon nang naipon sa bawat sulok nito. Grabe tayo, ang dumi rito ha. Pero maayos pa naman yung kubo. Mukhang hindi naman tayo kailangan mag-ayos ng anuman. Kaya maglinis na lang po tayo. Oo, tama ka. Ako na sa loob, ikaw na sa labas para mas mabilis tayong matapos. Magdahan-dahan ka lang sa pagkilos mo ha. Sige po, tay. Habang si tatay ay naglilinis sa loob ng kubo, ako naman ay naglilinis sa bakuran. Nagwalis ako ng mga tuyong dahon na nakakalat sa paligid. Ngunit habang abala kami sa paglilinis, bigla akong napatigil nang mapansin ko ang isang matandang babae na nakatingin sa akin mula sa di kalayuan. Ha? Sino kaya yung matandang yun? Bakit parang kakaiba siyang tumitig sa akin? Nakakatakot naman. Hindi ako mapakali sa mga oras na yon. Sumabay pa ang malamig na simoy ng hangin na parang dumadagdag pa sa kilabot na nararamdaman ko. Biglang bumalik sa isip ko ang tungkol sa aswang. Ay, Diyos ko. Nakaaswang yung matandang yun ah. Bukang sa tiyan ko nakatingin eh. Ay, Diyos ko po. Sinasabi ko na nga ba eh. Hindi na kami dapat nagpunta pa rito. Sa takot ko, tinawag ko si tatay na abala sa paglilinis sa loob ng kubo. Tatay oh, tingnan mo. May matandang babae na nakatingin sa akin. Tingnan mo naman, nakakatakot siya oh. At baka mamaya siya yung aswang na sinasabi ng matanda kanina na umatake dun sa buntis.
Sinong matanda? Ayun po, nasa tabi po siya ng puno ng mangga. Sinundan ng tingin ni tatay ang direksyong itinuro ko at nakita niyang matandang babae na hindi talaga nag-aalis ng tingin sa amin. Nakasuot ito ng damit at balabal na kulay itim. Oo nga no. Sino naman kaya siya? At saka tigilan mo na nga yung kakaaswang-aswang mo. Huwag ka matakot, anak. Teka, lalapitan ko at kakausapin ko. Lumapit si tatay sa matandang babae habang ako naman ay nanatili sa kinatatayuan ko. Hindi maalis ang kaba sa dibdib ko. Magandang hapon po. Ano pong kailangan ninyo? Magandang hapon din, iho. Dayo ba kayo rito? Ngayon ko lang kasi kayo nakita. Opo, bagong lipat lang po kami rito mula sa syudad. Galing po kaming Mandaluyong. Alam niyo po ba yon? Oo naman, iho. May mga kamag-anak din naman ako na taga-syudad, kaya may alam din ako sa mga lugar doon. Nagpakilala ang matanda bilang si Aling Osang. Sinabi nitong nakatira siya sa bahay na malapit lang sa tinitirhan naming kubo sa tabi ng puno ng ipil-ipil. Alam nyo kasi, matagal nang walang nakatira dyan sa kubo. Buti naman at may tao na ulit dito. Layo-layo kasi ang mga bahay dito sa baryo, kaya bihira kami magkakitaan ng mga kapitbahay. Mabuti na lang at dumating kayo rito para may bago naman ako makikitang mga muka. Kung may kailangan kayo ha, huwag kayong mahihiya na lapitan ako. Puntahan nyo lang ako sa bahay ko, ha? Salamat po, Aling Osang. Magpapakilala rin po ako. Ako si Minandro. At itong anak ko, si Wena. Magandang hapon po. Aba, magandang anak mo ito At malapit ka na rin palang maging lolo. Buntis itong anak mo oh. Opo. Buntis nga po ang anak ko. Ilang buwan na yan, iha? 8 buwan na po. 8 buwan? Kaya pala ang laki-laki at bilog na bilog ang tiyan mo. Maaari ko bang hawakan ang tiyan mo, iha? Sa sinabi ng matanda, nagkatinginan kami ni tatay. Maaari ko bang mahimas man lang ang tiyan mo? Natutuwa kasi ako kapag may nakikita akong buntis Sige na, iha. Pagbigyan mo na si Aling Osang, anak. Nakita kong tinitigan ako ni tatay kaya wala akong nagawa kundi ang ipahawak kay Aling Osang ang tiyan ko. Nako, ang ganda ng pagkabilog ng tiyan mo. Sigurado ko na malaki ang isisilang mong sanggol. Hindi talaga ako komportable sa matandang yon, Sir Jupiter. Habang hinihimas niya ang tiyan ko, nakakaramdam ako ng kilabot. Tila may kakaiba sa kanya. Lalo na ang mga mata niya na parabang tumatagos sa pagkatao ko. Hindi ko may paliwanag pero sa bawat titig niya may halong takot at pagdududa ang gumuguhit sa dibdib ko. Kaya naman kusa kong inalis ang tiyan ko. Pasensya na po Pero parang humilab po kasi yung tiyan ko. Ganun ba, iha? Naku, pasensya ka na rin ha. Baka mamaya ay mausog kita. Kaya ito. Lalawayan kita. Sige na, anak. Magpalaway ka na kay Aling Osang. Nilawayan ako ni Aling Osang sa noo. Ang totoo, diring-diri ako sa ginawa ng matandang babae na yon. Nahiya na lang ako kay tatay kaya sinunod ko na lang. Ayan, mabuti na yan para iwas usog. Masaya ako na makilala kayong mag-ama. O sige, mauna na ako sa inyo ha. Tandaan nyo kung may kailangan kayo, huwag kayong mahihiyang lumapit sa akin. Mula ngayon, magkakaibigan na tayo. Sige po, Aling Osang.
Tatandaan po namin. Salamat po. Pagkaalis ni Aling Osang, agad akong kinausap ni tatay. Tatay, natatakot ako sa matandang yun. Hindi ko talaga siya matake eh. Kakaiba talaga. Kakaiba yung mga titig niya sa akin. Parang gusto niya akong kainin ng buhay, pati yung baby ko. Naku anak, huwag kang ganyan. Mukhang mabait naman si Aling Osang ah. Huwag kang basta-basta manghuhusga sa kapwa. Hindi naman lahat ng tao nakakaiba kung tumingin masama na. Pero tay... Wala akong nakikitang masama sa kanya. Mabuti nga't may mabait tayong kapitbahay. Dahil lang tayo rito kaya tayo ang dapat nakikipaglapit sa kanila. Kaya kapag nakipag-usap o nakipagkwentuhan sa iyo yung matanda, pakisamahan mo ng maayos. Ayoko magkaroon tayo ng kaaway o kaalitan dito. Sige na anak, tapusin mo ng paglilinis dito sa labas para makapaghanda na tayo ng makakain. Bagamat sinabihan na ako ni tatay, hindi pa rin maalis ang kaba at takot na nararamdaman ko kapag naiisip ko ang matandang yon. Pakiramdam ko ay hindi ako ligtas sa kanya. Nang sumapit ang gabi, naninibago ako sa bago naming tirahan. Bukod sa maliit, hindi rin ako sanay na humiga sa matigas na higaan kaya't nahirapan akong makatulog ng maayos. Hindi tulad sa syudad kung saan sanay akong matulog sa malambot na kama. Ngayon ay bigla akong bumagsak sa banig. Hindi talaga ako makakatulog nito eh. Tigas na nga nitong hinihigaan ko. Masakit pa tong likod ko. Ay! Kawawa naman kami ni baby kung gabi-gabi na lang kaming mahihirapan ng pagtulog. Ay! Magtiis ka muna anak. Bukas bibili tayo sa bahay ng kutsyon, okay? So ngayon, pagtsagaan mo na muna yung banig. Matulog ka na at maaga pa tayong gigising bukas. Mamimili tayo ng ilang gamit. At pansamantala, maghahanap din ako ng pwedeng pagkakitaan dito bukod sa balak nating pagtatanim ng gulay at prutas. Ano pa nga po bang magagawa ko, tay? Kundi magtiis dito, hindi ba? Ay naku, alam mo tay, kung hindi tayo nasunugan, wala naman tayo sa ganitong sitwasyon eh. Kaya naiinis pa rin po ako kapag naaalala ko yung nangyaring yun. Pati yung ipon natin, saka yung napundar nyo ni nanay na wala na lang lahat. Malamang masama ang loob ni nanay sa langit dahil sa nangyari. Alam kong masakit pa rin sa iyo ang pagkakasunog ng bahay natin. Pero wala na tayong magagawa eh. Nangyari na ang nangyari. Kaya nga tayo narito para magsimula ng bagong buhay. Ang mabuti pa matulog ka na. Hindi maganda sa buntis ang nagpupuyat. Sana bukas malambot na yung higaan ko. Ang hirap po kaya makatulog na matigas ang higaan, lalo na't buntis ako. Pero sigurado ka ba na sasama ka sa akin? Baka mahirapan ka sa paglalakad. Malaki na yung tiyan mo eh. Baka sobra ka mapagod. Huwag kang mag-alala tay, sigurado ako na kaya ko pa naman maglakad. Ayoko lang talaga may iwang mag-isa rito. At gusto ko ring nakapamasyal sa bayan. Di nagtagal, mabilis na nakatulog ang tatay ko. Ako kahit malalim na ang gabi, hindi pa rin dalawin ang antok. Patuloy pa rin akong nagmumuni-muni. Ngunit habang marami akong iniisip, bigla akong nakarinig ng yabag ng mga paa mula sa labas ng kubo. Para itong tumatakbo na tila may hinahabol. Diyos ko, ano yun? Parang may kung anong tumatakbo sa labas ng kubo ah. Baka aswang na naman yun ah. Nakakatakot. Muli akong inalipin ng matinding kilabot. Nagtayuan ng mga balahibo ko sa katawan sa narinig kong yun. Dahan-dahan akong tumayo mula sa higaan at nagmamadaling kumuha ng bawang at asin sa kusina dahil alam kong ang mga yon ang mabisang pangontra at pantaboy sa mga aswang. Kailangan nasa tabi ko lang ang mga to. Di ako malalapitan ng aswang kapag nasa akin to. Naglagay ako ng bawang at asin sa tabi ng higaan ko. Ngunit naririnig ko pa rin ang yabag ng mga paa sa labas.
Kahit natatakot ako, hindi ko napigilan ang aking kuryosidad at pinili kong sumilip sa siwang ng bintana upang malaman kung ano ang meron sa labas ng kubo. Nang sumilip ako, nanlaki ang mga mata ko sa nakita ko. Isang malaking baboy ramo na kulay itim ang umaaligid sa paligid ng kubo. Kumikislap ang mga mata nito na parang may hinahanap. Teka, ang laking baboy ramo naman nun. Hindi normal na baboy ramo yun ah. Tingin ko aswang yun. Diyos ko, inaaswang nga kami. Ano ba yan? Agad kong ginising si tatay upang sabihin ang aking nakita. Tay! Tatay! Tatay, gumising po kayo! Tay! Bakit ba anak? Ang sarap ng tulog ko eh. Ginigising mo ako. At bakit hindi ka pa natutulog? Maaga pa tayo gigising bukas. Tay, may malaking baboy ramo dun oh. Dun sa labas. Nakakatakot kasi laki ng kalabaw. Tapos nanlilisik pa yung mata. Hindi po yung ordinaryong baboy ramo, tay. Aswang yun. Inaaswang na tayo, tay. Ano? Sa sinabi ko, napakunot ang noo ni tatay at nagkamot ng kanyang ulo. Pupungas-pungas pa siya na bumangon mula sa higaan at napapailing. Ano na naman yung kalokohang yan, anak? Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na walang aswang? Yung nakita mong baboy, baka baboy lang ng kapitbahay yun na nakawala o kaya galing sa gubat. Probinsya to, kaya hindi naiiwasan na magkalat ang mga hayop gaya ng baboy ramo. Tay, maniwala ka. Hindi yun normal na baboy ramo. Aswang na yun. Halika, tay. Sumilip ka dun, oh. Silipin mo. Silipin mo dyan sa bintana, oh. Makikita mo kung ano yung sinasabi ko. Kapag ako walang nakita, Wena ha. Huwag mo kong pinaglulolo kung bata ka. Lumapit si tatay sa bintana at sumilip sa siwang na naroon, ngunit sa pagsilip niya, wala siyang nakitang kahit ano. Binuksan pa niya ang bintana para makasiguro, ngunit wala talagang baboy ramo na naroon. Nilingon ako ni tatay, may halong inis at pagkadismaya. Wala naman ako nakita eh. Walang baboy ramo na kasing laki ng kalabaw sa labas. Ano ko ba naman, Wena? Gigisingin mo pa talaga ako sa kalagitnaan ng gabi para lang sa mga kalokohan mong to. Nangaasar ka ba talagang bata ka? Pero tay, imposible. Kitang-kita ng dalawang mata ko yung baboy ramo na yon. Nandun yun kanina sa labas eh. Maniwala ka naman sa akin, tayo. Eh kung nakita mo, nasan? Bakit wala? Hindi ko po alam. Pero hindi ako maaaring magkamali sa nakita ko. Malaking baboy ramo talaga yung nakita ko. Nakakatakot pa nga po yung mata niya eh. Maniwala ka naman sa akin, tayo. Maniwala ka, aswang talaga yun. May aswang dito. Pagagalitan pa sana ako ni tatay nang bigla siyang nakarinig ng isang kakaibang tunog mula sa labas. Isang mahahabang kaluskos na tumatama sa dingding ng kubo. Tumigil siya at napatigil din ako. Tumitig kami pareho sa dingding ng kubo. Hindi makapaniwala sa narinig namin. Ano yun? May kumakaluskos sa labas. Tay, yan yung sinasabi ko sa'yo. Kanina pa yan eh. Kanina pa yung yabag ng pana naririnig kong parang tumatakbo sa labas. Tapos ngayon naman kumakaluskos na lang. Sinasabi ko talaga sa'yo, tay. Aswang nga yun. May aswang sa labas. Sa mga salitang yun, napalunok si tatay. Hindi na siya makapagsalita at sa unang pagkakataon, nag-alinlangan din siya. Mas lalong lumakas ang mga kaluskos na naririnig namin sa dingding ng kubo. Pakiramdam namin ay gustong pumasok ang kung sino o anong nasa labas sa loob ng kubo. Mas lalo akong nangilabot nang marinig ko na ang mga kaluskos ay parang matutulis na kuko na kumakayod. Dahan-dahan, tila ba sinusubukang butasin ang kahoy. Bigla akong napalunok. Ramdam ko ang malamig na pawis na bumalot sa aking katawan. Hindi ako makagalaw. Hindi ako makasigaw. Tanging tibok ng puso ko na lang ang naririnig ko. Mabilis, malakas, parang gusto nang kumawala sa aking dibdib.
Sa sobrang takot agad akong kumuha ng bawang at asin. Binudburan ko ng asin at dinikdik na bawang ang bawat sulok ng kubo, pati na ang mga bintana at pinto. Kahit takot na takot ako sa mga sandaling yun, tinatagan ko ang sarili ko. Hindi ko hahayaan na makapasok ang aswang sa kubo. Hindi niya kami magagalaw, lalo na ang dinadala kong sanggol. Hoy! Umalis ka rito, aswang ka! Alam kong nandyan ka na sa labas! Huwag kang maingay, anak. Mas lalo siyang gagawa ng ingay kapag narinig ka niya. Pero tay, kung hindi ko yung ginawa, iisipin ng aswang na mahina tayo kaya madali tayo masusugod. Ngunit maya-maya biglang tumigil ang mga kaluskos sa dingding at unti-unting nawala. Naramdaman namin ni tatay ang katahimikan sa paligid. Kaya nahimasmasan kami. Muli kaming sumilip sa siwang ng bintana at nakita namin na walang anumang bakas ng kahit sino o kahit ano. Para bang ang lahat ng nangyari ay isang panaginip lamang o isang bangungot na biglang naglaho sa dilim. Wala na yung gumagawa ng ingay. Malamang ay umalis na siya. Tay, aswang yun! Siguro naman naniniwala ka na sa akin. Una pa lang, sinabi ko na sa'yo tay, di ba? Na may kakaiba talaga sa lugar na to. Napakamot ulit sa ulo si tatay, tila nagdadalawang isip kung maniniwala ba siya sa mga sinasabi ko. Oh, ano na po tay? Hindi ka pa rin po ba naniniwala? Paano mo po ba may papaliwanag yung kaluskus kanina na parang gusto nang pumasok dito sa loob ng kubo? Hindi yun tao o hayop, aswang yun tay. Hindi tayo ligtas dito. May aswang na gumagala rito sa liblib na baryo na to. Kaya bukas na bukas din, umalis na po tayo dito, please lang. Hindi tayo basta-basta makakabalik sa Mandaluyong. Kung babalik tayo ron, wala na tayong babalikan. Ang perang binigay sa atin ni Tio Uming ay hindi na sasapat para makapagsimula ron. Wala na tayong babalik ang bahay. Dito lang tayo may matutuluyan eh. Kaya hindi tayo maaaring umalis dito. Anong gagawin natin, tay? Kapag nanatili pa tayo rito, hindi tayo titigilan ng aswang na yun. Kailangan lang natin maging maingat, anak, kung mayroon mang aswang dito. Kaya huwag mong kalimutan maglagay ng asin at bawang sa bulsa mo at sa bawat sulok ng kubo. At kapag matutulog ka, lagyan mo rin ng asin at bawang ang ibabaw ng tiyan mo. Kung ganun, hindi talaga tayo makakaalis dito? Ano yun? Habang buhay na lang ba tayong mabubuhay sa takot? Tay, hindi ko alam kung kakayanin ko pang manatili rito eh. Lalo na't ginugulo tayo ng aswang ni Aling Osang. Ano ka mo sinabi mo? Ang ibig ko sabihin, tay, yung matandang kausap ko kanina. Tay, aswang siya. Ayan ka na naman, anak eh. Anong pinagsasabi mo, ha? Pati yung nananahimik na kapitbahay natin pinagbibintangan mo. Di ba ang sabi ko sa'yo, huwag kang basta manghuhusga sa kapwa. Tay, malakas talaga yung kutob ko na si Aling Osang isang aswang. Kakaiba yung titig niya sa akin eh, lalong-lalo na dito sa tiyan ko. Hindi mo man lang po ba napansin yun, yung mga tingin niya? Ha, tay? Hindi ako naniniwala na gusto niya lang makapagkilala sa atin. Meron talaga siyang ibang pakay. Nakita niya na buntis ako, kaya gusto niya akong biktimahin. Pero wala tayong matibay na ebidensya ni si Aling Osang nga ang aswang, anak. Anong patunay natin? Muling napakamot sa kanyang ulo si tatay. Nahihirapan pa rin siyang maniwala sa hinala ko kay Aling Osang. Ngunit may bahagi sa utak niya na nagsasabi na may katotohanan nga ang sinasabi ko. Ganito, anak. Kailangan muna nating siguraduhin na si Aling Osang nga ang aswang bago tayo kumilos. Hindi tayo dapat magpadalos-dalos. Kailangan nating mag-ingat. Kailangan nating mag-obserba. Bantayin natin ang kilos niya. Lalo na kung paano siya kumilos kapag may bawang o asin. Sabi ng mga matatanda, hindi raw makakalapit ang aswang sa ganun. Kapag napatunayan natin na siya nga ang aswang, susumbong natin siya sa mga taga rito para tugisin siya at patayin. Nang gabing yun, hindi na kami masyadong nakatulog ni tatay, Sir Jupiter. Ang takot na dulot ng mga kakaibang kaluskos at ang pag-aalala sa posibilidad na may aswang sa paligid ay nagdulot sa amin ng matinding kaba. Sa halip na pilitin ang sarili naming matulog, pinili na lang naming hintayin ang pagdating ng umaga.
Pagsikat ng araw matapos naming mag-almusal, agad kaming naghanda upang pumunta sa bayan. Wena, bilisan mo na riyan at alis na tayo. Sana naman ay swertehin na ako at makahanap ng trabaho sa bayan. Sandali lang po tayo ha, nagsusukay pa po ako ng buhok eh. Sigurado naman ako matatanggap kayo sa trabaho. Ikaw pa ba, Tay? Kahit anong trabaho, kayang-kaya mo eh. Magdilang anghel ka sana, anak. Malaking tulong talaga yon para mas tumagal tayo rito sa baryo at mas maging maayos ang buhay natin. Paglabas namin ng kubo, nagsimula na kaming maglakad papunta sa bayan, ngunit bago pa man kami makalayo, bigla kaming nagulat ng may matandang lalaki na bumati sa amin. Ay, magandang umaga sa inyo. Ngayon ko lang kayo nakita rito ah. Kayo ba ang bagong lipat sa kubo na yan? Magandang umaga rin po. Opo, bagong lipat lang po kami rito. Galing po kami sa syudad. Ako po si Minandro at ito naman po ang anak kong si Wena. Ay, magandang umaga rin po. Tiyuhin ko po ang may-ari ng kubo. Nasunugan po kasi kami kaya naisipan niyang dito muna kami patirahin. Hindi naman po niya natitira ng kubo kaya dito na po kami pansamantalang nanunuluyan. Napansin agad namin ni tatay ang hitsura ng matandang lalaki. Mayroon itong maaliwalas na mukha, parang walang bakas ng anumang kasinungalingan. Ang kanyang mga mata ay tila puno ng kabutihan. Hindi katulad ng hitsura ni Aling Osang, na mukhang may tinatago at hindi ka panipaniwala. Gayon ba? Ikinalulungkot ko ang nangyari sa inyo. Pero natutuwa akong may bago akong kapitbahay. Ako nga pala si Primo. Tawagin nyo na lang akong Mang Primo. Diyan lang ang bahay ko, malapit sa kubo nyo. Ikinagagalak po namin kayo makilala, Mang Primo. Magandang pagkakataon po ito para makilala namin kayo at ang iba pang taga rito. Kakarating lang po kasi namin kahapon. Ah, ganun ba? Kaya pala ngayon ko lang kayo nakita rito. Mabuti naman at may nadagdag na bagong mukha rito sa baryo. Kamusta naman ang unang gabi nyo rito? Nakapagpahinga ba kayo ng maayos? Magsasalita sana ako tungkol sa nangyari sa amin kagabi, ngunit palihim akong tinapik ni tatay sa balikat. Ay, maayos naman po ako nakatulog, Mang Primo. Pero itong anak ko, mukhang namamahay kaya nahirapan na makatulog sa bago naming tirahan. Nako, talagang ganyan kapag nasa bagong lugar, namamahay. Masasanay ka rin iya. Pero hindi nyo pagsisisihan ang pagtira nyo rito. Tahimik ang baryong ito. Malayo sa gulo ng syudad. Sariwa ang hangin dito at mabait naman ang karamihan sa mga taga rito. Pero hindi ko rin maikakaila na may mga bagay din kayong kailangang iwasan. Ano pong ibig niyong sabihin, Mang Primo? Oo, tahimik dito sa baryo namin. Pero pagsapit ng gabi, may nilalang na gumagala-gala sa paligid. Isang aswang. Sir Jupiter, nagkatinginan kami ni tatay sa sinabi ni Mang Primo. May nalalaman din pala ito tungkol sa aswang. Ibig pong sabihin, totoo po yung narinig namin na may aswang dito? Oo, iyo. May aswang dito sa baryo. Pero kapag gabi lang naman yun umaatake. Tuwing sasapit ang umaga, hindi yun namemerwisyo. Huwag na kayong lalabas sa gabi at palagi kayong maglalagay ng mga pangontrang bawang at asin sa bintana at sa pinto. Kasi doon lang pumapasok ang aswang. Kaya palagi kayong mag-iingat, lalo na kayo, bago lang kayo rito. At ikaw, Iha, buntis ka pa naman. Huwag po kayo mag-alala. Mag-iingat po kami. Dahil sa mga narinig namin tungkol sa aswang naghanda na kami ng bawang at asin. At binudburan na namin ang bawat sulok ng kubo ng asin at dinikdik na bawang. Mabuti kung gayon. Ay, saan ba kayo pupunta na mag-ama? Pupunta po kami sa bayan para mamili.
Tsaka maghahanap din po ako ng trabaho. Ganun ba? Naway makahanap ka agad ng trabaho mo, iyo. Nababasa ko rin naman sa aura mo na masipag kang tao kaya hindi ka mahihirapan na makakuha ng ikabubuhay rito. Nga pala, kung gusto mo, ipapakilala kita sa kaibigan ko na may-ari ng palayan na nasa likod ng kubo nyo. Ang alam ko kasi naghahanap siya ng trabahador dyan. Talaga po? Naku, salamat po, Mang Primo. Kung hindi man ako pala rin sa bayan, sana nga po matanggap ako sa sinabi niyong trabaho. Biglang naging seryoso ang mukha ni Mang Primo. Bago namin itinuloy ang paglalakad, nagbigay siya ng isang mahalagang paalala. Isa pa pala, huwag na huwag kayong basta magtitiwala sa ibang tao rito. Ang tinutukoy ko ay ang matandang babae na malapit din ang bahay sa kubo nyo. Teka, si Aling Osang po bang tinutukoy mo, Mang Primo? Oo, siya nga. Kilala nyo na pala siya. Opo, nagpakilala siya sa amin ni Wena kahapon. Bakit po, Mang Primo? May problema po ba sa kanya? Mag-iingat kayo sa kanya. Dahil siya ang pinaghihinalaan kong aswang na gumagala rito. Wala pa nga lang akong ebidensya, pero malakas ang kutob ko na may demonyo sa babaeng yan. Kaya huwag kayong lalapit sa kanya at magtitiwala, ha? Kung ayaw niyong mapahamak, lalo na ikaw, Iha. Buntis ka pa naman at ang dinadala mo ang gustong gusto ng aswang. Salamat po, Mang Primo, sa paalala, ha? Unang kita ko pa lang po talaga sa matandang yun. Ay, naku, masama na po talaga yung kutob ko sa kanya. Mukha po kasi siyang may tinatago eh. Pareho din pala tayo ng iniisip, Iha. Kahit kailan, hindi ko kinausap ang babaeng yon. Dahil nakikita ko pa lang ang mukha niya, kinikilabutan na ako. Kaya iwasan niyo siya. Nagkatinginan ulit kami ni Tatay. Pareho pala kami ni Mang Primo ng hinala kay Aling Osang na isa itong aswang. Ramdam ko ang bahagyang pagbigat ng pakiramdam ko. Parang unti-unting kinukumpirma ng mga salitang binitiwan ni Mang Primo ang pangamba ko tungkol sa matanda. Kung siya mismo na matagal nang nakatira sa baryo na yun ay may duda rin kay Aling Osang, ibig sabihin may dahilan talaga para mag-ingat kami sa matandang yon. O siya, magpapaalam na ako. Magkita na lang ulit tayo. Sige po, Mang Primo. Mag-iingat din po kayo. Tay, pati pala si Mang Primo pinaghihinalaan din si Aling Osang. Sabi ko naman sa inyo eh, aswang talaga yung bruhang matandang yun. Pero sabi nga niya walang ebidensya. Kaya mananatiling haka-haka lang ang hinala niyo tungkol sa matanda. Basta, mabubunyag din ang sikreto ni Aling Osang na yun. Malalaman din ng mga tao na isa siyang aswang. Kahit medyo malayo ang bayan mula sa baryo, narating din namin yon ni Tatay. Nakapamili kami ng ilang gamit sa bahay at pagkain. Binilhan din niya ako ng kutson para maging mas komportable na ang pagtulog ko. Nagtanong-tanong din siya kung may mapapasukan siyang trabaho roon, pero sa bawat pagtatanong niya ay palaging sinasabi na wala raw bakante. Kaya nang pauwi na kami sa kubo, napansin ko ang lungkot sa mukha ni Tatay. Pero may naalala ako. May sinabi si Mang Primo tungkol sa isang kaibigan niyang naghahanap ng trabahador sa palayan. Baka doon ay may pag-asa na makatrabaho si Tatay. Ipinaalala ko kay Tatay ang sinabi ni Mang Primo tungkol sa trabaho sa palayan at agad namang lumiwanag ang kanyang mukha. Kaya huwag ka na malungkot, Tay. Sinabi naman ni Mang Primo na kakausapin niya yung kaibigan niya para maipasok ka sa trabaho eh. Sana nga, Wena. Sana makausap ni Mang Primo ang kaibigan niya na sinasabi niya. Yun na lang ang pag-asa kong magkatrabaho eh. Kung tutuusin, kaya naman nating mabuhay sa pagtatanim lang.
Pero mas mabuti pa rin kung may iba pa akong pinagkakakitaan para may dagdag tayong kita. Kailangan natin yun lalo na't malapit ka ng mga anak. Mukha namang may isang salita si Mang Primo, Tay. Magaan nga loob ko sa kanya eh. Hindi tulad kay Aling Osang na parang may mabigat na pakiramdam. Kay Mang Primo, panatag po ako. Sigurado ako magiging malapit natin siyang kaibigan dito. Sana nga anak. At sana maging kakampi natin siya sa laban kay Aling Osang. Baka matulungan tayo ng Mang Primo na mabunyag ang totoong pagkatao ng matanda. Nang makarating kami sa harap ng kubo, nagulat kami nang makita si Aling Osang na nakaabang sa labas. May dala-dala itong mangkok at nakangiti. Ay, magandang hapon, Menandro, Wena. May dala akong ulam, ha? O, ito, isang masarap na sinigang na isda. Gusto ko sanang tikman ninyong mag-ama ito, ha? Tanda ito ng pakikipagkaibigan ko sa inyo. Nako, nag-abala pa kayo Aling Osang. Salamat po. Nangilabot ako nang makita ang bruhang matanda. Gulo-gulo ang mahabang buhok nito na puno ng uban. Nakasuot na naman ng kulay itim na damit at balabal. Mukha talaga siyang aswang. Napansin ko rin ang malagkit na tingin niya sa akin. Ay, Diyos ko. Nakatitignan naman sa akin yung aswang na yun. Bigla na namang nagtayuan yung balahibo ko. Ay, ano ba yan? Nang maiabot ni Aling Osang ang mangkok ng ulam kay tatay, nilapitan niya ako at muli niyang hinimas ang tiyan ko. O, kamusta ka, Iha? At ang baby mo? Gustong-gusto ko talaga nakikita ang bilog na tiyan mo. Malapit ka ng mga anak, ha? Nararamdaman ko. Napasimangot ako habang hinihimas niya ang tiyan ko at sa isip ko gusto ko siyang itulak. Pero alam kong delikado kung gagawin ko yun, kaya tiniis ko na lang ang ginagawa niya sa akin. Ngunit bigla na lang kumunot ang noo ni Aling Osang at nang magtama ang aming mga mata, muling nagsalita ang matanda. Pero mag-iingat ka, Iha. May kung anong umaaligid sa iyo at gustong kunin ang sanggol sa sinapupunan mo. Ano po? Nagulat ako at mas lalo akong kinilabutan sa sinabi niya, Sir Jupiter. Inihinto niya ang paghima sa tiyan ko at mula sa bulsa ng palda niya, may kinuha siyang isang bagay. Ibinigay niya sa akin ang isang kulay itim na medalyon. O, ito, Iha. Palagi mong ilalagay sa bulsa mo ang itim na medalyon na yan. Huwag na huwag mong tatanggalin yan sa tabi mo. Poprotektahan ka niyan laban sa kung anumang umaaligid sa'yo. Ingatan mo ang anak mo, ha? At saka, nararamdaman ko rin na may taong paparating na magiging bahagi ng buhay mo at ng anak mo. Pagkatapos ng mga sinabi niya sa akin, agad na nagpaalam si Aling Osang. Sinabi niyang may gagawin pa raw siya. Ay, mauuna muna ako sa inyo, Iha. Menandro, marami pa akong gagawin sa bahay eh. Kainin niyo yung dala kong sinigang, ha? Mainit-init pa yan. Tamang-tama at mukhang pagod na pagod kayo sa pinanggalingan ninyo. Masarap humigop na sabaw kapag mainit pa. Nagmamadali siyang umalis, ngunit habang papalayo si Aling Osang, patuloy pa rin ang mga sulyap niya sa akin. Hindi ko talaga maiwasang mag-isip ng masama. Iba ang mga titig niya sa akin. Parang hinahalukay niya ang buong pagkatao ko. At ang mga salitang binitiwan niya parang may babalang hindi ko maintindihan. May umaaligid sa akin? May taong paparating? Ano kaya ibig niyang sabihin? Nang makalayo na ang matanda, hindi na ako nagdalawang isip na itapon ang ibinigay niyang medalyon. Ibinato ko ito sa may palayan. Ayoko nga tumanggap na kahit anong bagay mula sa aswang na yun. Pwe? Ha? Bakit mo naman tinapon yung binigay ni Aling Osang, anak?
Ayokong hawakan o itago ang kahit anong bagay mula sa kanya, Tay. Kaya ako tinapon. Kaya itapon mo na rin yung ulam na binigay niya. Baka mamaya may lason pa yan eh. Gusto niya tayong patayin para madali tayong mabiktima at makain. O baka naman nilagyan niya yung nalaway niya para gawin din tayong aswang. Baka balak na tayong gawin ding aswang. Pero anak, mukhang masarap tong niluto niyang sinigang na isda eh. Gutom na gutom pa naman ako. Ito na lang ang kainin natin para hindi na tayo magluto. Ay, naku naman, Tay. Wala akong tiwala sa kanya, Tay. Kaya itapon mo na yan. Baka maging aswang pa tayo dyan eh. Kung ayaw mong itapon, Tay, ako na lang po ang magtatapon. Sige, itatapon ko na anak, ako na. Bagamat mukhang masarap ang amoy ng ulam na ibinigay ni Aling Osang, hindi nagdalawang isip si tatay at itinapon niya ito sa kanal na malapit sa kubo. Kinagabihan pagkatapos naming maghapunan may kumatok sa pinto. Nagkatinginan kami ni tatay. Parehong nagdadalawang isip kung bubuksan ang pinto. Sa isip namin baka bumalik si Aling Osang. Ramdam ko ang kaba sa dibdib ko, lalo na't parang may malamig na hangin na dumaan sa likod ko. Para makasiguro pinakiramdaman muna namin kung sino ang nasa labas bago kami nagtanong. Sino yan? Sinong nasa labas? Ako ito, si Mang Primo. Maaari niyo ba akong pagbuksan ng pinto? Agad na nagbago ang ekspresyon ng mukha namin ni tatay nang marinig ang boses ni Mang Primo. Dahil saan kumakatok, dali-daling binuksan ni tatay ang pinto. Bumungad sa amin si Mang Primo na nakangiti. May dala siyang basket na puno ng mga sariwang prutas. Magandang gabi sa inyo. Dinaan ko lang ito para sa inyo. Sariwa ang mga prutas na ito. Kakapitas ko lang sa taniman ko. Naisip ko na bigyan kayong magama. Maganda ang sariwang prutas para sa iyo, Wena, Iya. Maganda ito sa kalusugan mo. Lalo na sa sanggol na sinapupunan mo. Dapat paglabas niyan maging malusog at malakas ang katawan. Mahalaga ang tamang nutrisyon para sa iyo at sa sanggol mo, Iha. Tandaan mo, hindi lang ikaw ang kumakain ngayon. Dalawa na kayo. Kaya siguraduhin mong nakakakain ng masustansyang pagkain para sa anak mo. Lalo na malapit ka ng mga anak. Napangiti ako sa kabutihang loob ni Mang Primo. Napakabait niya talaga, hindi tulad ni Aling Osang na mapagpanggap. Maraming salamat po Mang Primo sa mga prutas na ito. Nakakaya naman at nag-abala pa kayo. Alin na po, pumasok muna kayo rito sa loob. Oo nga po, Mang Primo. Dito na kayo kumain ng hapunan. Nagluto po si tatay ng paksiw na bangus eh. Ay nako, salamat na lang sa inyo. Pero hindi na ako magtatagal. May kailangan pa akong gawin na importante. Dinaan ko lang talaga rito sa kubo nyo ang mga prutas. Ramdam ko ang sinseridad sa tinig ni Mang Primo, pero bago siya tuluyang umalis, nagbigay siya ng balita na lubos naming ikinatuwa. Nga pala, nakausap ko na pala ang kaibigan kong may-ari ng palayan. Tanggap ka na roon, Menandro. Pwede ka nang magsimula bukas. Dadaanan na lamang kita bukas para ipakilala sa kanya. Pero sandali. Anong nangyari sa paghahanap mo ng trabaho sa bayan? Hindi ko napigilan ang saya ko nang marinig ang sinabi ni Mang Primo. Kita ko rin ang sigla sa mukha ni tatay ng mga oras na yon. Talaga po? Salamat po. Sa kasamang palad po kasi walang tumanggap sa akin dahil wala raw pong bakante. Kaya napakalaking tulong po ng ibinalita mo sa amin, Mang Primo. Maraming salamat po sa pagtulong kay tatay na makahanap ng trabaho, Mang Primo ha. Ang lungkot nga po niya kanina eh. Pero ngayon, masaya na siya dahil may magandang balita kayo, Mang Primo.
Tumango ang matanda at bahagyang ngumiti at nagpaalam na. Habang naglalakad sa palayo, pakiramdam ko ay napakalaking biyaya ang dumating sa amin ni tatay. Wena, anak, may trabaho na ako. Sabi sa'yo, tatay makakatulong talaga sa atin si Mang Primo. Napayakap ako kay tatay sa labis na tuwa. Malaki ang utang na loob namin kay Mang Primo. Sabi ko na nga ba, mabuti siyang tao. Hindi kami nagkamali na pagkatiwalaan siya. Mula noon, maayos na nakapagsimula si tatay sa trabaho niya sa palayan at mas naging malapit pa kaming mag-ama kay Mang Primo. Samantalang si Aling Osang ay pilit pa rin nakikipagmabutihan sa amin ni tatay at palaging nagbibigay ng pagkain. Pero nagkukunwari lang kami ni tatay na masaya kami kapag kaharap siya. Ang totoo, inis na inis kami at sa isip namin gusto na namin siyang umalis sa harapan namin. Palagi rin namin itinatapon ng mga pagkaing ibinibigay niya. Minsan nga nagtatanong siya sa akin kung palagi ko raw ba nadala yung kulay itim na medalyon na ibinigay niya. Sinabi ko na lang na palagi ko yung dala kahit saan ako magpunta para hindi na siya magtanong pa. Wala siyang kaalam-alam na itinapon ko na yun. Wala pa rin kasi kaming makuhang matibay na ebidensya kay Aling Osang na siya ang aswang kaya hindi kami makagawa ng hakbang para maisuplong siya sa mga taga roon. Pero napansin din namin na ilang araw na hindi nagpaparamdam ang aswang. Wala rin kaming nababalitaan na nagiging biktima nito. Kaya sa isip namin baka sa ibang lugar na may merwisyo si Aling Osang para hindi siya mapaghalataan na siya ang aswang sa baryong yon. Pero isang araw hindi ko inasahang magkakatotoo ang isa sa mga sinabi niya sa akin. May darating na tao na maging bahagi ng buhay ko at ng magiging anak ko. Tao po! Buena! Menandro! Nariyan ba kayo? Ha? Si Mang Primo yun Bakit kaya? Sandali nga lang at lalabas ako. Oh, Buena! Nandyan ka pala. May naghahanap kasi sa'yo, iya. Anong ginagawa niyo rito? Paano niyo ako nasundan dito? Ay, nakita ko itong binata. Nagtatanong-tanong kung saan daw ba ang bahay niyo ng tatay mo kaya isinama ko na siya rito. Wina, sinadya ko talaga na puntahan ka rito sa Iloilo. Nalaman ko sa tiyo uming ni Mang Menandro na dito kayo nakatira matapos kayong masunugan. Bakit hindi mo sinabi sa akin na nasunugan kayo? Di sana dun muna kayo sa kondo ko tumira ng tatay mo. Hindi ka na dapat pumunta dito, Roldan. Hindi ka namin kailangan ng anak ko. Mabuti pa, umalis ka na. Pero nag-aalala ako sa inyo ng baby natin. Bakit mo inalayo sa akin ang anak natin? May karapatan din ako sa kanya. Alam mo naman kung bakit, di ba? Dahil hindi ako papayag na ang mga magulang mo lang ang makikinabang sa anak ko. Hindi niyo pwedeng ilayo sa akin ang anak ko. Di ko akalain na masusundan kami ni Roldan sa probinsya, Sir Jupiter. Sa isip ko anong nakain ng lokong to't hinanap pa kami ni tatay sa liblib na baryong yun. Nang biglang dumating si tatay ay nakita nito si Roldan. Nakita ko ang gigil sa mukha niya. Anong ginagawa mo rito, lalaki ka? Bakit mo kami nasundan dito? Magandang umaga po, Mang Menandro. Walang maganda sa umaga. Lalo na't pagmumukha mong bumungad sa akin. Sagutin mong tanong ko, anong ginagawa mo rito? Nalaman ko po kasi na nasunugan kayo kaya nagpunta ako sa inyo sa Mandaluyong. Pero pagdating ko roon wala na ang bahay nyo. Ang sabi ng mga kapitbahay nyo wala na rin natira sa bahay nyo dahil sa sunog. Kaya nagtanong-tanong ako kung saan ko kayo mahahanap. May nagsabi sa akin na nagpunta raw kayo dito sa tiyuin nyo. Si Tiyo Umeng. At sa kanya ko nalaman na dito na raw kayo nakatira sa Iloilo. Hiningi ko sa kanya ang address nyo rito. Nung una ayaw niyang ibigay pero nung suhulan ko siya ng pera, ibinigay din niya sa akin. Akala ko nga ay maliligaw ako dahil liblib na lugar na pala itong bagong tinitirhan niyo. Anak nang, kahit kailan mukhang pera talaga si Tiyo Umeng Ang sabi ko wag na wag sasabihin sa kahit na sino na nandito kami. Pero kumanta pa rin pala.
Kung hindi ko lang tsuhin yun at kung hindi niya lang kami pinatira rito, isusumpa ko na siya eh. Pero Mang Menandro, nandito po ako dahil gusto kong pakasalan ng anak niyong si Wena. Narealize ko po na mahal ko si Wena at ang baby namin, kaya hindi ako pumapayag na ang anak lang namin ang tanggapin ng mga magulang ko. Kaya ang plano ko po ay bubukod na kami ni Wena. Iiwan ko na ang kondo na ibinigay ng mga magulang ko at lilipat na kami ni Wena at ng baby namin sa bago kong inuupahan na apartment. Hindi po yun kasing laki ng kondo ko pero maayos at malinis doon at malayo sa mga magulang ko. Nagkatinginan kami ni tatay sa sinabi ni Roldan. Hindi kami makapaniwala sa mga narinig namin, lalo na ang balak niyang pakasalan ako. Noon kasi ang sabi niya hindi pa siya handa sa ganung bagay. Oh, bakit ang bagong isip mo? Akala ko ba hindi ka pa handa sa responsibilidad? Bakit ngayon gusto mo na ako pakasalan? Hindi ko rin alam, Wena. Pero nung nawala ka, palagi na kitang naiisip. Palagi ko kayong inaalala ng anak natin. Hanggang sa napagtanto ko na hindi ko pala kayang mawalay sa inyo ng matagal. Maniwala ka, Wena. Nakahanda na akong pakasalan ka at bubuo na tayo ng pamilya. Naiinis ako sa kanya dahil sa ginawa niyang pagtalikod sa amin ng anak ko noon. Pero sa mga oras na yon may nakita akong sinseridad sa mukha at sa mga salitang binibitiwan niya. Tila nagbago siya at hindi ko maiwasang magtaka kung baka nga ito na ang pagkakataon na magbago ang lahat para sa relasyon namin. Talaga lang ha? Pwes, kung totoo yung sinasabi mo, patunayan mo na mahal mo talaga ako at ang anak ko. Anong ibig mong sabihin, Wena? Ang ibig ko sabihin, pagsilbihan mo ako dito sa amin habang hindi pa ako nanganganak. Kung totoo nga talagang mahal mo ako at ang baby natin. Dito ka tumira sa amin dahil ayoko nang bumalik sa syudad. Mas gusto ko na yung buhay dito sa probinsya, no? Ano? Hoy, Wena. Sigurado ka ba dyan, anak? Paano kung... Pabayaan niyo na po muna ako, Tay. Kung talagang mahal niya ako at ang anak namin, susundin niya yung gusto ko. Kung hindi siya papayag, makakaalis na siya. Makakabalik na siya kung saan man siya nanggaling. Pumapayag ako, Wena. Gagawin ko ang lahat para sa inyo ng baby natin. Kaya papayag na ako dito ako tumira para mapatunayan ko sa inyo ng tatay mo na totoo ang sinasabi ko. Napailing na lang si tatay sa naging desisyon ko. Pero wala na siyang nagawa kundi ang sundin ang anak niyang buntis. Pasalamat kang lalaki ka. Dahil kung akong tatanungin, hindi na kita tatanggapin pa sa buhay ng anak ko at ng apo ko. Kung dito ka sa amin titira, umayos ka dahil hindi magiging madali ang pagtira mo rito. Ay nako, itong mga batang ito. Menandro, mukha namang mabait itong magiging manugang mo. Kaya mabuti pa, hayaan mo na siya na pagsilbihan ng unika iha mo. Napasibangot naman si tatay sa sinabing yon ni Mang Primo na nangingisi pa sa mga narinig nito. Dahil doon tinignan niya ng masama si Roldan at binalaan. Hoy lalaki, siguraduhin mong totoo ang sinasabi mo ha. Kapag umiyak at nasaktan ulit ang anak ko, ako mismo magbabalik sa'yo sa pinanggalingan mo. Naiintindihan mo? Sa pagpayag ni Roldan na tumira sa amin at pagsilbihan ako, hindi yun naging madali para sa kanya. Talagang pinahirapan namin siya ni tatay. Lahat ng gawaing bahay ay siyang gumagawa. Alam kong hindi siya sanay sa ganon dahil lumaki siya sa marangyang pamumuhay. Pero nakikita ko naman ang pagsisikap niya. Ginagawa niyang lahat ng inuutos namin upang patunayan na seryoso siya sa kanyang hangarin para sa akin at sa magiging anak namin. Ngunit isang araw habang nagwawalis si Roldan sa labas ng kubo, nakatawag pansin sa kanya ang ginagawa ni Mang Primo sa lupa, di kalayuan sa kubo namin.
Manong, ano pong ginagawa niyo dyan? Ha? Naguhukay ako, iyo. Alam ko pong naguhukay kayo pero para saan po yan? Ay, may ililibing lang akong patay na hayop dito. Oo, ganun nga, iyo. Sir Jupiter, laking pagtataka ni Roldan sa sinabi ng matanda. Kung maglilibing ito ng patay na hayop, bakit pa sa lupa na malapit sa kubo namin? Bakit hindi sa lupa kung saan siya nakatira? Pero hindi na niya ito pinansin at itinuloy ang pagwawalis habang pinagmamasdan ng matanda na patuloy sa paghuhukay. Maya-maya napansin niyang umalis na si Mang Primo na tila ba nagmamadali. Pagkaalis ng matanda, biglang dumating si Aling Osang at nilapitan si Roldan. Ay, magandang umaga, iho. Kamusta na si Wena? Nasa loob po ng kubo at nagpapahinga. Bakit po? May kailangan po ba kayo sa kanya? Ay, wala naman. Nangangamusta lang ako. Ako nga pala si Osang. Kapitbahay nila. Kilala kita, iho. Ikaw ang nobyo ni Wena, hindi ba? Ikaw rin ang ama ng ipinagbubuntis niya, tama? Opo. Ako nga po. Paano niyo po nalaman? Ingatan mo sila, iho. Ang matandang yun na nagumukay kanina, may masama siyang balak sa mag-ina mo. Ano po? Paano po mangyayari yun? Mabait po si Mang Primo. Hindi pa rin sumagot ang matanda. Sa halip, inilabas nito ang isang botelya na may laman na parang pulbos na kulay itim at iniabot kay Roldan. Ito, itago mo yan, iho. Magagamit mo yan para maipagtanggol ang mag-ina mo. Nararamdaman ko kasi na walang tiwala sa akin si Wena at ang tatay niya. Kaya sa'yo ko na lang yan ibibigay. Huwag mong itatapon yan, iho. Pangontra yan sa mga alagad ng dilim. Pagkatapos ay mabilis na umalis si Aling Osang. Teka po, Manang! Ano pong ibig niyong sabihin? Manang! Sandali po, Manang! Naiwang nagtataka si Roldan habang kinakamot ang kanyang ulo sa mga sinabi ni Aling Osang. Ano kayang ibig sabihin ng matandang yun? Pangontra? Alagad ng dilim? Kinagabihan, habang naghahapunan, hindi na nakapagpigil si Roldan at ikinwento niya sa amin ni tatay ang nangyari. Mang Menandro, Wena. May nakita kasi akong kakaiba kanina. Oh, ano naman yung nakita mo? Kanina kasi si Mang Primo, nakita kong naguhukay siya sa lupa malapit dito sa kubo. Tapos yung matandang babae na nagpakilalang si Aling Osang. Nilapitan din niya ako, sabi niya, ingatan daw kita, Wena, at ang magiging anak natin dahil nanganganib ka raw kay Mang Primo. Kaya nga heto, maibinigay siya sa aking pangontra. Kinuha ni Roldan sa bulsa niya ang botelya na ibinigay sa kanya ni Aling Osang at ipinakita iyon sa amin ni tatay. Oh, ito, parang pulbos na kulay itim. Sabi niya gamitin ko raw ito para maipagtanggol kayo ni baby. Ngunit imbis na mag-alala, tinawanan lang namin ni tatay ang sinabi ni Roldan. Kinausap ka pa talaga na matandang bruha na yun, ha? Naku, wag ka maniniwala sa mga sinasabi nun. Kami ni tatay, pinaplastic lang namin yun. Hindi ba pagkakatiwalaan yung babaeng yun, eh. Siya nga yung pinaghihinalaan naming aswang na gumagala dito sa baryo na to, eh. Ha? Aswang? May aswang dito? Oo, may aswang dito at nambibiktima yun ng mga tao. Nung una nga naming dating dito ni Wena, may nabiktimang aswang na yun na isang buntis eh. At ang kutob ni Wena, si Aling Osang ang aswang. Kaya wag kang tatanggap ng kahit na ano sa kanya. Pagkain, bagay, kahit ano.
Huwag. Kaya yung binigay niya sa'yo? Naku, itapon mo na lang yan kung ayaw mong malasin at mabiktima niya. At tungkol naman sa sinasabi mong naguhukay si Mang Primo, hayaan mo na siya. Baka nagbabaon lang yun ng patay na hayop. Huwag mong paniwalaan si Aling Osang na nanganganib ang mga mag-ina mo kay Mang Primo dahil imposibleng mangyari yon. Mabait si Mang Primo at mabuting tao yon. Hindi ako makakaroon ng trabaho kundi dahil sa kanya. Hindi katulad ni Aling Osang na mapagpanggap kaya si Aling Osang ang iwasan mo at hindi si Mang Primo. Sa sinabi namin ni tatay, mas lalong naguluhan si Roldan. Hindi niya alam kung anong paniniwalaan niya. Ang sinasabi namin laban kay Aling Osang o ang babala nito sa kanya. Ngunit may isang bagay na sigurado siya. May kakaibang nangyayari at yun ang aalamin niya. Malalim na ang gabi. Natutulog na si tatay at nakahiga na rin ako sa kutson. Si Roldan naman ay nakahiga na sa banig sa may sala. Hindi ko pinasiping sa tabi ko si Roldan bilang bahagi pa rin ng pagsubok ko sa kanya. Malapit nang pumikit ang mga mata ko, ngunit bigla na lang akong may narinig na malakas na kalampag sa bubong. Ha? Ano yun? Hindi ko anong kumakalampag sa bubong Ay, Diyos ko. May aswang na naman ba? May aswang na naman. Dali-dali kong ginising sina tatay at si Roldan. Tay! Tatay! Roldan! Roldan! May kumakalampag! Parang may naglalakad sa bubong! Napabalikwas ng bangon ng dalawa at nagmamadali akong nilapitan. Ano yun, anak? Bakit ka sumisigaw? Ano nangyari, Wena? Nasa bubong yung aswang! Narinig ko yung yabang niya sa bubong! Ano? Aswang? Narinig nila ang malakas na pagkalampag ng kung ano o sino sa bubong ng kubo. Bakit ganun, Tay? May asin at bawang sa bawat sulok nitong kubo Pero bakit hindi pa rin umaalis yung aswang? Nandun pa rin siya sa bubong Oo nga, bakit ganun? Dapat kapag may mga pangontra, matatakot na ang aswang na yun Teka, sandali. May kukunin ako. Dali-daling kinuha ni tatay ang buntot ng pagi na binili niya sa bayan. Iwinasiwas niya yon sa loob ng kubo at sumigaw ng malakas. Hoy, aswang! Umalis ka rito kundi ihampas ko sa iyo itong buntot ng pagi! At sa malakas na paghampas ni tatay ng buntot ng pagi sa hangin ay may narinig kaming malakas na tunog ng kung anong bumagsak sa lupa. Dali-dali kaming sumilip sa siwang ng bintana upang tingnan kung ano ang bumagsak mula sa bubong. Nanlaki ang mga mata namin nang makita sa labas ang isang nakakatakot na nilalang. Kalahating tao, kalahating ibon. Mayroon itong malaking pakpak, matutulis na pangil, nanlilisik na mga mata at mahabang dila. Maya-maya bigla itong lumipad at ang tunog ng mabilis na pagaspas ng pakpak nito ay umabot sa aming pandinig. Nang hilakbot kaming tatlo nang makita ang hitsura ng aswang. Ay, Diyos ko. Muntik na naman tayong pasukin ng aswang na yun, Tay. Nakakatakot talaga siya. Nakakadiri yung itsura niya. Lintik. Ayaw ka talagang tantanan ng aswang na yan, anak Sa susunod na pumunta siya rito, ihahampas ko na talaga sa kanya tong buntot ng pagi. Totoo nga. May aswang rito sa Iloilo. Tama si Aling Osang. Merong alagad ng dilim na umaaligid kay Wena. Masama ang kutob ko. Sir Jupiter, hindi kami nakatulog buong magdamag dahil sa nangyari. Galit na galit si tatay at si Aling Osang ang sinisisi niya sa pagsalakay ng aswang. Dali-dali niyang kinuha ang buntot ng pagi at akmang lalabas ng bahay upang sugurin si Aling Osang. Hindi ko na kaya magtiis. Sobra ng aswang na yun. Umanda siya sa akin. Teka, wag po! Mang Menandro! Maghinahinay po kayo! May naisip akong paraan para mahuli natin kung sino talaga ang aswang. Paano, Roldan? Anong balak mo? Basta magtiwala kayo sa akin, ako nang bahala. Tandaan mo to, lalaki. Kapag pumalpak ang plano mo, palalayasin kita rito.
Hindi mo na makikita pang muli ang asawa at anak mo. Sigurado ka ba, Roldan? Delikado yung iniisip mong gawin eh. Ayoko namang mapahamak ka. Ayokong mapahamak yung ama ng anak ko. Huwag ka mag-alala, Wena. Walang mangyayari sa akin. Magtiwala ka lang. Kinaumagahan, nagpasya kaming abangan muli ang aswang at hindi nga nagtagal may narinig kaming kumakaluskos sa may silong ng kubo. Ay, nagbalik na naman yung aswang. Kaya naman, sa silong naman yung gustong pumasok. Maya-maya bigla akong napatda nang may makita akong mahahabang kuko na unti-unting lumulusot sa mga siwang ng sahig. Nanginginig akong napasigaw at tinawag sina Tatay at Roldan. Tay! Tay! Roldan! Tingnan nyo! May mga kuko sa silong! Nandiyan na yung aswang! Agad na dinampot ni Roldan ang botelyang binigay sa kanya ni Aling Osang. Walang pag-alin lang ang binuksan niya ito at sinaboy ang kulay itim na pulbos sa siwang ng sahig. Ilang saglit lang isang malakas at nakakakilabot na sigaw ang narinig namin mula sa ilalim ng kubo. Ang aswang namimilipit sa sakit. Hindi mo pala tinapon yan! Di ba sabi ko sa'yo? Mamaya ng paaliwanagan, Wena. Sa ngayon, kailangan nating lumabas at makita kung sino talaga ang aswang. Bilisan nyo! Agad din na sinabihan ni Roldan si Tatay na kunin ang buntot ng pagi. Paglabas namin nakita namin ang aswang na unti-unting lumalabas mula sa hukay na hinukay ni Mang Primo malapit sa kubo. Dali-daling nilapitan ni Roldan ang aswang at muling isinaboy rito ang itim na pulbos. Samantala si Tatay naman ay walang pag-aalinlangang hinagupit ito ng buntot ng pagi. Napasigaw ang aswang at namilipit sa matinding sakit. Sabi ko na nga ba? Kaya pala kinutupad ako nung makita kitang naguhukay rito. Ginamit mo pa ang hukay na to para magtago. Mang Primo, bistado ka na! Nanlaki ang mga mata namin ni Tatay sa sinabi ni Roldan. Hindi kami makapaniwala. Ano? Si Mang Primo? Si Mang Primo yung aswang? Dahil sa matinding pag-atake ni Tatay at Roldan, halos mawalan na ng lakas ang aswang at akmang tatakas na ito nang biglang dumating si Aling Osang. Agad nitong isinaboy ang dalang itim na pulbos sa katawan ng aswang na lalong nagpalupig at nagpahina rito. Hindi ka magtatagumpay sa masama mong balak. Aswang ka! Ilantad mo ang totoo mong pagkatao. Kung hindi, tutuluyan na kitang patayin. Hindi na kinaya ng aswang ang matinding pangontra na isinaboy ni Aling Osang. Bigla itong nagbago ng anyo at tuluyan ng nalantad ang totoo nitong katauhan. Si Mang Primo nga ang aswang. Sa nakita namin yun, hindi kami makapaniwala ni Tatay. Ang mabait at matulunging si Mang Primo pala ang salot na aswang sa baryo. Tama bang narinig ko? Si Mang Primo, ang aswang? Walang yaka, Mang Primo. Ikaw palang aswang na gustong bumiktima sa anak at apo ko. Itinuring pa man din kitang kaibigan. Yun pala, may masama kang balak, hayop ka. Pinagkatiwalaan ka namin, Mang Primo. Pero isa ka palang halimaw. Dapat ka ngang mamatay. Mamatay ka ng aswang ka. Dahil sa mga sinabi namin ni Tatay, nagalit si Mang Primo at muling nagbago ng anyo. Ipinakita niyang muli ang kanyang malahalimaw na hitsura at akmang susugurin niya kami ni Tatay at Roldan. Ngunit bago pa man siya makalapit, muli siyang sinabuyan ng itim na pulbos ni Aling Osang na nagpatumba sa kanya at nagpalupig sa lahat ng kanyang lakas. Aba, may gana ka pang sumugod, ha? Itong saya! Muling nagkikisay ang aswang, namilipit sa matinding sakit. Hindi pa nakontento si Aling Osang, agad niyang inilabas ang dalang buntot ng pagi at pinaghampas ito sa aswang na lalong nagpaigting ng paghihirap nito. Hindi mo na kami magugulo, Mang Primo. Wala ka ng lakas para manakit. Pamatay ka ng aswang ka. Muling sumigaw ang aswang, ngunit si Aling Osang ay mabilis na muling nagsaboy ng itim na pulbos. Ang sakit na nararamdaman ng aswang ay lalong tumindi hanggang sa humandusay ang katawan nito sa lupa.
Ngunit may natitira pa ring lakas ang aswang. Kahit nanghihina na, pilit itong bumangon at sa huling pagnanais na makaganti, kinalmot nito ng ubod lakas ang binti ni Aling Osang. Dahil dito napasigaw ang matanda sa matinding sakit. Nakabangon muli ang aswang at akmang susugurin ako, ngunit bago pa ito makalapit, mabilis na inilabas ni Aling Osang ang dala niyang patalim na gawa sa pilak at buong lakas na itinarak sa dibdib ng aswang. Dahil dun, tuluyan itong bumagsak at hindi nagtagal, binawian na ito ng buhay. Wala na ang aswang. Dahil sa nangyari, nahihiya kaming nagpasalamat at humingi ng tawad kay Aling Osang. Aling Osang, maraming salamat po sa pagtulong sa amin. Pasensya na po at pinagbintangan po namin kayong aswang. Hindi ko po alam kung paano ko po kayo papasalamatan, Aling Osang. Sana po mapatawad din po kami ni tatay. Kalimutan na natin yan. Ang mahalaga ngayon ay wala ng aswang nagagambala sa baryong ito. Matagal ko nang minamatsagan si Primo. Dayo rin siya tulad ninyo. Pero mula na dumating siya rito, nagsimula nang may natatagpo ang mga bangkay ng tao na wakwakan tiyan at walang laman loob. Kaya malakas talaga ang hinala ko na isa siyang aswang. Siya ay isang aswang na wakwak. At kaya ako laging pumupunta rito dahil binabantayan ko kayong mag-ina-iha. Dahil nararamdaman ko na gustong-gusto kanyang biktimahin. At kaya palagi kong inihimas ang tiyan mo dahil palihim kong dinadasalan sa isip ko ang iyong anak para hindi siya malapitan ng aswang. Alam ko rin na itinapon mo ang pangontrang binigay ko sa iyo at lahat ng ibinigay ko sa inyong mag-ama. Kaya naisip ko na hindi niyo ako pinagkakatiwalaan. Pero gayon pa man, gusto ko pa rin kayong tulungan. Dahil bilang isang albularya at manunugis ng aswang, kailangan kong tulungan ang mga tao na nasa panganib dahil sa tangka ng aswang. Kaya naman, nang makumpirma kong isang aswang nga si Primo, nalaman ko na sinasadya niyang pansamantalang wag muna mambiktima dahil ginugutom niya ang sarili niya. Inihahanda niya ang sarili niya na kainin ka at ang sanggol na nasa sinapupunan mo, iha. Kaya naman gumawa siya ng paraan. Gumawa siya ng hukay na lagusan papunta sa silong ng inyong kubo para madali kang mabiktima. Hindi kasi siya basta-basta makakatok sa bintana at pinto nyo dahil binudburan nyo yun ng asin at bawang, hindi ba? Tinangkarin niyang pumasok sa bubong ninyo pero hindi siya nagtagumpay. Pasalamat na lang talaga tayo sa buntot ng pagi dahil may orasyon yun ng abo mula sa palaspas na tuluyang tumapos sa kampon ng kadiliman na yon. Kaya pala, naalala ko nang sinabi niya na lagyan daw namin ng asin at bawang ang pinto at bintana. Nilalansi niya lang pala kami kasi ang balak niya ay sa bubong at sa silong dumaan. Mautak din ang aswang na yun Malaking pagkakamali po talaga na nagtiwala kami ni tatay sa kanya. Kaya, pasensya na po, Aling Osang Sir Jupiter, noon ko naisip na sana ay hindi umiral sa akin ang pagiging mapanghusga. Kung naging mabuti lang sana ako kay Aling Osang ay hindi sana lalagay sa peligro ang buhay namin ni na tatay at ni Roldan. Nag-guilty rin ako dahil naudyukan ko pa si tatay na paghinalaan si Aling Osang. Ngunit yun pala, hindi siya ang totoong salot at mapagpanggap. Si Mang Primo pala. Ang ginawa namin sa bangkay ng aswang ay sinunog namin yun hanggang maging abo. Kaya mula noon wala nang nabalitaan na naging biktima ng aswang sa lugar na yun dahil patay na ang aswang na si Mang Primo. Gusto ko sana magpasalamat sa iyo, Roldan, dahil iniligtas mo rin kami ni tatay at ni baby. Hanggang ngayon, alam mo, hindi pa rin ako makapaniwala na magagawa mong sugurin ng aswang. Mabuti na lang at hindi mo tinapon yung pangontra na binigay sa'yo ni Aling Osang. Kung hindi na natin yung nagamit laban kay Mang Primo. Di ba sabi ko sa'yo,
Gagawin ko ang lahat para mapatunayan ko na mahal ko kayo ng baby natin. Takot na takot din ako nung mga oras na yun, Wena. Hindi ko alam kung ano ang mangyayari. Hindi ko alam kung anong gagawin sa akin ng aswang. Pero nilakasan ko ang loob ko dahil hindi ko hahayaan na may gawin siyang masama sa'yo at sa anak natin. Mahal na mahal ko kayo, Wena. Mahal na mahal din kita, Roldan. Mula nang puntahan mo kami dito at sundin ang lahat ng inutos namin sa'yo ni tatay, nang wala kang reklamo, napatunayan mo sa akin na totoo nga yung sinabi mo. Kaya, oo, pumapayag na ako. Pumapayag saan? Ang hina mo rin no? Pumapayag na ako na magpakasal sa'yo. Talaga? Pumapayag ka na magpakasal sa akin? Oo nga, oo na. Pumayag na nga si tatay di ba? Kaya ano pa bang magagawa ko? Yes! Narinig mo yan, baby. Papakasalan na ako ng mami mo. Kaya baka pwede namang makakiss man lang sa'yo, darling. Sige na. Hoy lalaki, hindi pa kayo kinakasal ng anak ko. Pakasalan mo muna siya bago ang kiss-kiss na yan. Nagbibiro lang naman po akong Mang Menandro. Tatay pala. Makalipas ang ilang buwan matapos ang nakakatakot na karanasan namin sa aswang na si Mang Primo, ikinasal kami ni Roldan sa Iloilo at ipinanganak ko ang aming panganay na pinangalanan naming Hazel. Si Aling Osang ay naging malapit na kaibigan ng aming pamilya at naging ninang din ng anak namin ni Roldan. Bagamat gusto pa rin ng mga magulang ni Roldan na kunin ang apo nila, hindi pumayag si Roldan na mangyari yun. Kaya't hindi na siya bumalik sa syudad. Dito na rin siya nanirahan sa Iloilo kasama namin ni tatay. Iniwan ni Roldan ang marangyang buhay para sa aming mag-ina. Sumama siya kay tatay sa pagsasaka sa palayan at malaking tulong din sa kabuhayan namin ang pagtatanim namin ng mga gulay at prutas. Sana ay mapili ninyo ang aking kwento, Sir Jupiter, upang mapakinggan din ng inyong mga solid na tagapakinig. Kung sakali mang mapili ang kwento kong ito, sana ay mag-comment kayo kung anong masasabi nyo sa naging karanasan namin sa liblib na lugar namin dito sa Iloilo. Hihintayin ko po ang inyong mga comments. Paalam po at magandang araw po ulit sa inyong lahat.